Panoorin ninyo itong katarantaduhan ng Malacanang. Nanindigan ng palasyo na hindi raw nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-anunsyong nahuli ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Nahuli ang pugante, hindi raw siya nagkamali. Meron ba silang inamin na kahit ano? Mahirap ang bayang Pilipinas. Sa tingin nila tayong pinakamayaman sa buong mundo. Dumami ang drug sa Pilipinas. Sinabi nila drug-free tayo. Taas ng krimen natin. Sabi nila mababa daw ang krimen. Sabi nila pinakamagaling sila na administrasyon. Mas magaling daw sila sa administrasyong Duterte. Lahat ng mga nakitang pagnanakaw noong 2024, 2025 hanggang ngayon 2026, sasabihin nila na mas malaki daw yung korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Ganyan kasinungaling ang mga yan. 1 milyong pabahay, taon-taon, 20 pesos na kilo ng bigas, 5,500 finished flood control projects. Ang kanila daw legacy ay yung Maharlika Investment Fund, pero pag tinanong mo kung ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund, hindi na nila matandaan. Tapos ano pa? Ano pa yung mga ano nila? Pagbebenta. Yan, basta pagdating sa pagnanakaw, magaling sila pagbebenta ng ng mga ginto natin. Ang dami. Oo. Sa totoo lang, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo sa mga ulol na to. Bibigyan ko kayo ng technique, mga bossing. Bigyan ko kayo ng technique. Kung ano yung sinasabi ng Malacanang, kung ano yung sinasabi ni Bongbong, lagi niyong iisipin yung kabaliktaran. Pag sinabi ni Bongbong na hindi siya addict, sigurado addict siya. Oo, lahat ng sabihin niya kabaliktaran. Yun yung mga tinatawag nating tumandang paurong. Lahat ng ginagawa puro paurong. Alam mo gawain ito ng mga addict, yung mga ganyan. Yung hindi tumatanggap ng pagkakamali, ayaw na sisermonan, masyadong mataas ang tingin sa sarili, akala mo ang pogi-pogi, ang bango-bango. Ano yan? Utak addict yung mga yan. Oo, kasi yung mga matitinong tao, may humility. Kumbaga, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong tumanggap ng pagkukulang, marunong mag-apologize, pero ito mga putang ina to mayayabang. Oo, sobrang yabang ng mga ito. Sa sobrang yabang ng mga ito, ganyan ang utak ng mga adik. Kasi kapag nakasinghot ka, ang yabang mo, parang feeling mo, di ba lumilipad ka? Feeling mo ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamatapang. Di ba yung ibang sobrang sabog, tumatalon pa sa building kasi feeling nila nakakalipad sila. Ganun yung gobyerno na to. Akala nila lumilipad sila, akala nila taas-taas natin, akala nila ang galing-galing natin, ang yaman-yaman natin, walang problema mga kababayan natin. Ganyan, bakit? Kasi nga, wala sa mga matitinong pag-iisip. Sino-sino lang naman yung mga wala sa matitinong pag-iisip? Unang-una yung mga abnormal. Pangalawa, yung mga baliw. Iba kasi yung abnormal, iba yung baliw eh. Yung abnormal kasi, meron kang depekto, pagkapanganak mo pa lang, may depekto ka na, abnormal yun. Yun yung may mga abnormality sa utak o katanggap-tanggap yun, inaalagaan yun. Mga yun eh. Mga tawag dito, malilinis ang kaluluwa at konsensya ng mga yan. Mahal ng Panginoon yung mga abnormal. Pero ito si Bongbong, hindi siya abnormal. Mas malala sa abnormal. Ano siya? Wala sa tamang katinuan. Anong tawag doon? Baliw. Baliw artificial. Meron namang mga baliw na nabaliw. Yung bigla nakakita ng multo, ganyan. Oo, pero usually, yung pagiging baliw, dalayan ng trauma. Minsan nababaliw ka kapag may trauma ka. Halimbawa, mayroong life trauma. Halimbawa, naghahasa ka, tinira ka sa puwet, ganun. Sa ayaw at sa gusto mo, pinatira ka sa puwet ng asawa mo, ganun. Yun, natutrauma ka talaga, nababaliw ka eh. Kaya ngayon, ganito ang nangyayari. Tas dalawa, merong isang nababaliw sa sobrang gamit. Sobrang gamit, yung droga, doon nababaliw ka. Artificial na kabaliwan yun. Yung hindi ka naman na-trauma, pero dahil sobra-sobra yung paggamit mo mula bata pa hanggang pagtanda mo, sabi nga ni Amy Marcos, sumusuyop ka na, ayun, nababaliw ka. So, itong tao na ito, si Bongbong, tsaka ito si Claire Castro, hindi ko maintindihan kung anong source ng kabaliwan nito. O ang source ba ng kabaliwan nito, nagdodroga siya o dahil lang binabayaran siya. But either way, baliw sila pareho. Either way, hindi sila abnormal pala. Kasi yung abnormal, matino pa yan eh. Itong mga may sinto-sinto. May mga tama sa utak. Yung mga, matindi itong mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, mauubusan tayo ng adjective sa kakadescribe sa mga hayop na ito. Sa gitna po ng walang kasiguruhan kung nasa Czech Republic pa ang dating kongresista, nasa frontline na balitang yan, Maricel Halil. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa social media noong April 6. Ayan ano yung anunsyo noong April 16 nitong bobong presidente natin? Nahuli na si Zaldico. Ayan, nahuli na. Ngayon, ang pagkakaintindi dito ni Claire Castro sa kasinungalingan niya, nahuli meaning napahinto sa kanyang ginagawa. Tangina nito. Ano ba ginagawa niya?
Nagjajakol ba siya tapos nahuli ni Bongbong, huminto siya sa pagjajakol, ganun? Tarantado talaga eh. Kasi 'di ba? Nahuli na. Anong iisipin mo kagad? Ikaw, kahit wala kang pinag-aralan, kahit na grade 1 lang inabot mo. Pag sinabi mo nahuli na, anong ibig sabihin nun? Hawak mo. Hawak mo, tama? Kasi lumalabas, pugante to eh. Ang pinag-uusapan natin dito, si Zaldico bilang isang pugante. So si Zaldico bilang isang pugante, pag sinabi mong nahuli na, hawak mo na. Ito na siya, hawak mo na siya. Ayan na siya. Tama? Oo. Hindi naman siya yung Zaldico, nahuling nangungupit. Hindi naman ganun. Zaldico, nahuling kinakain niya yung tain ng asawa niya. Hindi naman ganun. Si Zaldico, nandirito, nagnakaw, nahuli nating nagnakaw, nabisto nating nagnakaw. So, huminto siya sa kanyang pagnanakaw. Anong ginawa niya? Tumakas siya. Dahil tumakas siya, nasa ibang bansa siya, nagtatago siya. Ang isang taong nagtatago, pag sinabi mong nahuli, anong ibig sabihin? Ang isang taong nagtatago, pag sinabi mong nahuli, ibig sabihin hawak mo siya. Hawak mo siya. Ngayon, sa kalaunan, dahil sabihin na natin, dun sa Czech Republic, yung batas dun, matino, may due process, hindi pwede siyang hawakan sa loob o hindi siya pwedeng ikulong. Sa loob ng 24 oras. Tas pinalaya siya. Di, nahuli, pero pinalaya dahil wala tayong treaty doon. Ganun. Hindi kinikilala ng Czech Republic yung kaso niya dito sa Pilipinas kasi wala man siyang kaso doon. Nahuli eh. Yan yung sinasabi ni Bobong Marcos eh. Sobrang tanga ba ni Bongbong para hindi niya maintindihan yung ibig sabihin ng nahuli na si Zaldico? Nahuli na si Zaldico. Tapos ang definition nila, nahuli, general. Ibig sabihin, napahinto mo siya. Anong napahinto? Napahinto saan? Naglalakad siya, biglang huminto, gano'n. Ano yan? Pepsi 7-Up? Ano yung stop? Ano yan? Naglalaro kayo ng stop dance, gano'n? Anak ng tinapay, tumakas yung tao, nahuli. Anong ibig sabihin nun? Nahuli, meaning na-apprehend. Ayan he is now detained. Ano sabi? He is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech Republic authorities. Anong ibig sabihin nun? Nahuli, arestado yun. Nahuli, naaresto, currently in custody, nakakulong. Nakakulong, detained. Ganun yun. So, ibig sabihin, hawak-hawak mo, ikinulong mo, na-detain. Yun yung pinapakalat niyang balita. Ang linaw-linaw nito. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines. Return to the Philippines. So, ibig sabihin, hawak niyo, ano yun? Huli ka, ganun, tapos huminto siya, tapos balik ka na sa Pilipinas, ganun. Hindi mo yan mapapabalik sa Pilipinas kung hindi mo hawak, hindi mo pupusasan yan. Putang ina nyo, bobo kayo. We will keep the public informed as developments unfold. Putang ina yan, yun na matindi. Hindi nag-develop talaga at na-unfold yung kasinungalingan nila. Si Bongbong Marcos, bobo. Siguro natutulog siya na naginip siya, nahuli niya na si Zaldico, kaya biglang pinreskon niya. Kasi totoong-totoo yung panaginip niya eh. Kasi pag sabog ang isang tao, hindi mo alam kung nag-hallucinate ka, kung nananaginip ka, hindi mo alam kung yung nakikita mo, nakakausap mo pareho. Hindi ba nakikita niyo si Kuya Jobert? Si Kuya Jobert yung isang komedyanteng idol natin. Napakagaling na komedyante nun. Pero bago siya maging komedyante, alam niyo kung saan siya sumikat? Sumikat siya kasi umakyat siya sa billboard ng Sogo. Tapos tatalon siya. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang sabog niya, sobrang lulong niya, feeling niya sinusundan na siya ng demonyo. Feeling niya, hinahabol na siya ni Satanas, feeling niya, ipapapatay na siya. Kaya umakyat siya doon sa ibabaw. Tapos lulundag siya mga bossing. Lulundag. Ano yun? Baliw ba yun? Nabaliw dahil sa droga. So, hindi niya alam kung tama ba o mali yung humahabol sa kanya. Pero bilang isang addict at bilang may tama sa utak during nung mga panahon na yun, paniniwalaan mo kung ano yung nakikita at naiisip mo. Siguro ito si Bongbong Marcos, baka, hindi ko sinasabing nagdroga yan. Baka lasing, pinagalo-halo siguro yung medical at saka diatabs. Masama yun pag pinaghalo mo yun diatabs, medical, tapos putya sinut niya siguro sa mata niyang gano'n. Inano niya. Kaya kung ano-ano nakita ni Tarantado. Tapos akala niya, nandiyan dyan na si Zaldico. Takot na takot siya o gusto niyang pangunahan. Kasi siya ang sinusumbong ni Zaldico kaya ayan, kalinaw-linaw nitong report na to. Tanginan nyo, lolokohin nyo pa kami, mga hayop kayo. Na nahuli na sa Czech Republic si Zaldico. Pero sa pagpunta roon ng mga opisyal ng Department of... Nagpunta pa yung dalawang ulol, putang ina ninyo, mag-shota ba kayo? Pumunta pa kayo, magkano pa masahin ninyo? Kasi sigurado hindi mag-e-economy itong mga ulol na ito.
magbi-business class tong mga to kasi ang layo niyan 19 hours yung biyahe diyan. Ako nung nagpunta ako ng Europe, naka-business class ako eh. Alam niyo kung bakit? Ang laki ko. Tapos ganun katagal, sasakit talaga puwit mo, sasakit tailbone mo. So gumastos ka na lang kahit paano para hindi ka masyadong mahirapan. O magkano ang ticket ng ng business class papunta ng ibang bansa? At least mga nasa 300,000 yan. 300k yan, boy. 350 si Banat Bay pag pumupunta yun dun, ganun yung mga 350 yung binagastos niya. O 350,000, dalawa sila 700,000 na. Pucha yung hotel nila, gano'n sila katagal doon? Hotel nila, pagkain nila, magkano per dime ng mga yan? Mahina ang 5 milyon nagagastosin ng mga ulol na yan. Siyempre may mga assistant pa yan eh. Baka kasama pa yung mga jowa nilang mga basketball player. Ay, inanin nyo. So nagbiyahe sila dyan para alamin kung totoo ba yung balita ni Bongbong. Ganun katarantado si Bongbong. O pagpunta nila dyan, wala silang nahita. Anong ginawa nila dyan? Nagsimba, namasyal. Siyempre, nandun na, ipapasyal yan ng konsul. Ay na itong mga to, gumastos pa ng pera ng taong bayan para sa kabobohan nila. Justice, wala pa palang kasiguruhang naroon ang dating kongresista. O tangina ninyo, saan kayo nabubuhay? Nabubuhay ba kayo sa sinauna? Wala kayong text? Walang email? Walang tawag? Putsang ina ninyo. Kahit nasan tayong lupalop na mundo, meron ng internet. Ano ba naman yung mag-email kayo sa Czech Republic? We've heard that one of our fugitives is under your custody. Is it true? Ganun lang naman yun, yes or no? Bakit mo pa kailangan gumastos ng milyon para lang magpunta dyan? Para lang alamin yun. Pwede mo naman nang gawin yun remotely. Tarantado talaga kayo. Mga inutil kayo, bobo kayo pare-pareho. May mga pinag-aralan kayo kuno, pero yung mga utak ninyo, mga nasa talampakan. Kaya ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? Hindi na fake news, Pangulo. Fake news talaga siya. Fake news peddler talaga yung demonyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, scholar to ni Satanas? Tangina, masters in bambubudol ito. Ang kinuha nito, Bachelor of Science in Masters in pambubudol. Putang ina nito. Tanga ito at saka sobrang manloloko to. O magnanakaw mga magulang yan, pati yan magnanakaw yan. Manloloko yan. Tinan mo na lang dun sa KOJC, pumasok daw dun mga pulis walang baril. Ang linaw-linaw. Ang dami mga baril. Si Tory nga mukha ng granada eh. Yung mukha niya mukha sasabog na eh. Tangina yung mukha pa lang ni General Torre, deadly weapon na. O pag nakita mo yung mukha ni Torre, atakin ka, tangina sino to? Parang tae naglalakad. Oo, walang hiya kayo. O napakasinungaling nito. O 1 milyon pa bahay. 5,500 flood control. Walang kinurek yung gagong yan. Oh, pero kita mo, siya nagbalita. Oh, alam mo, isa lang ibig sabihin yan, fake news peddler. Sabi ko sa inyo, di ba magtatayo sila ng website, isusumbong lahat ng fake news. Putang ina niyan. Nagtayo daw yata sila, 1 linggo lang, nagsara na. Bakit? Puro pangalan nila yung binabalita. Nire-report, kundi mo si Claire Castro, si Bongbong. Putang ina, napakasinungaling ninyo. Sagot ng palasyo, totoo na nahuli si Ko noong April 16. Bawat kilos ni Saldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo. Gago. Kung nagsusumba siya, kailangan ipaalam nyo sa amin. Utang ina ninyo, si Atong nga hindi nyo mahuli eh. Si Bantag, hindi nyo mahuli, putragis kayo. Yung pa kayo nasa ibang bansa, kailangan alam nyo bawat kilos si Saldico. Gago. Wala kaming pakialam kung anong kilos ang ginagawa niya. Importante, may iuwi nyo dito yan, maikulong yung putang ina niyan. Anong sinasabi mo bawat kilos? Wala kaming paki sa kilos niya. Kung nagkukutkut siya ng puwet, tapos inaamoy niya pagkatapos, wala kaming paki. Kung kinakain niya yung tutuli niya, wala kaming paki. Hindi namin kailangan malaman kung ano yung galaw niya. Ang kailangan namin, mauwi siya dito, yung sigurado, at makapagturo siya kung sino yung mga kasabwat niya dyan sa sindikato. Which is, alam ko naman, si Romualdez tsaka yan, amo mo. Paki namin, dun sa kinikilos niya. Kesa sa iba nyo pa malaman. Tangina mo, wala kaming paki kahit malaman namin sa iba. Sa iba, o kung halimbawa umaakit siya ng puno pa atras, wala kaming paki dun. Hindi namin kailangan mabalitaan yun. Ang kailangan namin mabalitaan, kailan siya uuwi rito, mapapadala nyo rito para maituro niya na si Bongbong tsaka si Romualdez. Ganun. Sabi pa ng palasyo, mulat sa poll, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang naaresto. Tama raw si PBBM sa paggamit ng salitang nahuli. Nahuli at saka na-aresto magkaiba. Sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag Putangin na mo, bobo ka pala eh.
Napaka-general pala nung nahuli. Bakit yun ang ginamit ng bobong amo mo? Ano ba talagang ibig niya sabihin dun sa nahuli? Ha? Ano ba ibig niya sabihin sa nahuli? Kasi if nahuli is very common and very general, then why choose nahuli? Why not choose the exact word? Tarantado ka talaga eh. Bobo ka talaga, Claire Castro eh. Oh, kung halimbawa, kung halimbawa na ano siya, na hold, o di sabihin mo na hold. Kung halimbawa nasita, o di sabihin mo nasita. Bakit mo sasabihin nahuli? Eh kung yun pala napaka-generic pala nung nahuli. Ganyan ka bobo si Bongbong Marcos. Kahit na paggamit na lang ng salita, hindi niya pa alam gamitin, magpatakbo pa kaya ng pamahalaan. Anak ng tinapay. Anong ibig sabihin nung nahuli? Nahuli, pwede nating sabihin na napahinto. Utang ina mo, ba't hindi mo sinabi na pahinto? Ba't ko magagamitin yung salitang nahuli kung may salita naman napahinto? Di sana sinabi ko na lang, Zaldico, napahinto sa stoplight. Ganun. Napahinto saan? Putang ina mo ka, pinag-uusapan natin dito, Claire Castro, si Zaldico eh. Kung yung nahuli, ibig sabihin napahinto saan? Sa paglunok, ganun? Sa paghinga? Sa pagkurap? Sa pagtae? Saan mo siya napahinto? Putang ina mo, Claire Castro, inutil ka. Yung tao, nandirito, tumakas, fugitive. Pag fugitive, gagamit ka ng salita according doon sa action ng tao, which is a fugitive. Pag sinabi mo ang isang fugitive nahuli, ibig sabihin, hindi na siya fugitive. Putang ina niyan. Ano mo na siya? Hawak mo na siya. Ano mo sinabi na pahinto? Oo, buti sana kung ang subject line natin, nagsasayaw. O si Zaldico, nahuli. Nahuling ano? Nagsasayaw. Ang tumakas eh. So doon natin ibabase yung salita. Anak ng tinapay naman tong abogaga na to. Na-stop? Na-stop. Nahuli, napahinto, na-stop. Putang inang yan. Eh ba't hindi na lang ginamit yung napahinto at saka na-stop kung na-stop at napahinto lang siya? Ina mo bobo, hindi ka mananalo. Tarantado ka, gusto pang tumakbong senador. Dami na senador na tanga, dadagdag ka pa. Na-prevent sa pagkilos? Na-prevent sa pagkilos. Imagine, si Zaldico, napahinto sa pagkilos, napa-stop sa pagkilos, na-prevent sa pagkilos. Ano siya, estatwa? Ha? Ano siya, manikin? Anak na ano siya? Ano siya, putang ina, naging yelo, ganun. Tarantado talaga to, putang ina ninyo, mga malalakas ang tama ninyo sa utak talaga. Pero binatikos yan ni Congressman Pulong Duterte. Giit niya sa kanyang Facebook post, Tama naman eh, ang sinabi ni Pulong, ganun pala yun. Kapag nahuli, hindi na pala yun aresto. Baka next time, pag nakulong, sabihin, nagpapahinga lang sa loob. O kaya, pag nanakaw, hiniram lang yung pera, ganun. Pag sinabi mong nahuling nagnanakaw, ay hindi po ako nagnanakaw. Anong ginagawa mo sa pera? Ba't nasa bulsa mo? Tinago ko lang kasi baka manakaw. Hutangin mo. Claire Castro, bobo ka talaga. Ang galing talaga ng bagong dictionary ng bangag ng administrasyon, flexible, adjustable at very convenient. Oo, yung gagalaw nila yung goalpost. Ganun ang style nila mga bossing. Oo, as in yung iniiba nila. Ginagawa nilang tanga yung mga tao. Kayo naman ang tanga-tanga nyo, naniniwala naman kayo. Kayo mga loyalista putangin na nyo, tatangan nyo, naniwala kayo kay Bongbong. Naniwala kayo dito kay Claire Castro, kayo mga mainstream media, putangin na nagpatalo kayo kay Claire Castro, ibig sabihin mas bobo kayo sa kanya. Kalinaw-linaw ng ibig sabihin ng nahuli. So malinaw na hindi pala mali ang ulat, mali ang pagkakaintindi ng lahat ng Pilipino. Yun yung sinasabi ko Mantakin mo, tatlo lang silang nakakaintindi dun sa sinasabi ni Claire Castro. Si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, at si Claire. Tatlo lang sila. Tapos yung buong populasyon ng Pilipinas, mga bossing, naniniwala, excited actually. Yes, nahuli na. Nung narinig ko na nahuli, yes. Ay, salamat, mahuli na. Kung mapapauwi yan dito sa Pilipinas, matutuloy na tong kaso na to. Yung 18 Marines, mapapatunayan na kung totoo ba yung sinasabi nila. Si Guteza, totoo ba na nagdi-deliver sa ganito, sa ganyan. Yun na iniisip ng tao, as in advance mag-isip. Gusto natin masolusyonan tong corruption na to Tapos putang ina, yung pala hindi yun ang ibig nila sabihin. Ano yun? Kung hindi naman pala siya nakakulong, hindi pala siya na-aresto, bakit puta nag-press con yung tarantadong presidente natin? Pwede naman siguraduhin muna natin. Pero dahil nga, tangina niyan, walang alam niya, walang proyekto, walang ginagawa sa buhay, walang laman ng utak ni Bongbong Marcos. Ayan, bigla na lang. I-press con ko. Nahuli na si Zaldico. Iuwi natin dito. Tangina mo, paano mo nahuli? Pinahinto nyo lang pala. Naglalakad, pinahinto nyo lang Gago. Ginawa nyo na pala estatwa yung tao ayan, so tayo pa ang kailangang mag-adjust sa kanilang creative writing. Kung ganito ang standard, kahit sino pwede na maging truthful.
Basta marunong magpalusot. Oh, palusot yan eh. Sa totoo lang, hindi na ito simpleng semantics. Ito ay malinaw na pagtatakip. Habang abala sila sa pagpapaikot ng salita, mas lalo lang lumalabas kung gaano nila gustong iliis ang usapan na mas malaking issue lalo na sa korupsyon. Hindi na kami nagugulat pero sana wag nilang gawing tangan taong bayan. O pare-parehas lang yan. Si Romualdez sabay-sabay lumabas. Nagsalita si Bongbong na ganyan, biglang si Romualdez, tapos biglang si Remulla. Tangina, alam mo talaga na na coordinated itong effort na ito para malihis tayo sa issue. Kunyari, naiimbestiga sila. Kunyari, ipinapakulong nila. Pero wag ka madidismiss lahat yan. Tangina ninyo. Antayin na lang namin mamatay kayo lahat. O wala na kaming hostisya talagang matatanggap dito sa lupa. Siguro yung hostisya na lang sa langit ang aantayin namin. Antayin namin na bigla na lang bumula ang bibig ninyo isang araw, ataking kayo sa puso. Tapos, ano kayo? Ang buhay na lang sa inyo pilikmata. Oo. Tapos sa maganda, yung maratay kayo sa kama, tapos ang gumagalaw na lang sa inyo, yung mata na lang. Hindi na kayo nakakanguya, hindi na kayo nakakalunok, tapos wala na rin kayo naririnig. As in, buhay kayo, may tibok yung puso ninyo, pero hindi kayo gumagalaw. Yun yung pinakagusto namin eh. Oo, para pati yung mga anak ninyo mahirapan sa paglilinis sa mga tae nyo. Putangin na ninyo. Mga hayop kayo. Pala nahuli, hindi na aresto. Baka raw next time, kapag nakulong, nagpapahinga lang sa loob. Dagdag pa ni Pulong, ang galing ng dictionary ng administrasyon at mga tao pa ang mag-a-adjust sa kanilang creative writing. Matatandaan na ginamit ang salitang arrested sa press. Ano, putangin na nyo kung gaano kayo kasinungaling. Hindi daw nila ginamit yung salitang arrested. Ayan, nakalagay yung arrested. Ako, Bicol. Fugitive, ako, Bicol. Oh, Zaldico, arrested. Tapos biglang custody. O kasi daw, hindi daw ginagamit yung arrest dahil daw yung arrest ginagawa lang kapag ikaw ay merong kaso. Eh wala naman daw siyang kaso doon. So, ang sabi ng Czech Republic, no, we did not arrest him. We apprehended him, we questioned him, and then palalabasin din namin siya because wala naman siyang kaso dito. Hindi naman namin kinikilala yung mga korte dyan sa inyo, yung mga reklamo dyan sa bansa nyo. Wala kaming pake. Wala naman tayo extradition treaty dito. So there's no reason for us to contain him. So we have to, or to detain him, we have to let him go. Pero ito kasi ang pagkakasabi nila, arrested. Oh. Ngayon, hindi pala sinasabi sa arrested, binago na lang nila. In Czech custody. Pero hindi sila sigurado if talagang hinold siya. Hindi sila sigurado kung talagang hinold siya. But again, dito, ginamit nila yung salitang arrested. Tapos sasabihin nila, hindi namin ginamit yung salitang arrested. Ay, ang tawag nyo dyan. Arrested. O tama naman yung spelling. Naka-highlight pa ng yellow. So, ginamit ninyo. When you put it there, ibig sabihin, official statement yan ng gobyerno, Malacanang. Sino ba gobyerno? Si Bongbong. Baka sabihin nyo, hindi na naman siyang gobyerno. Hindi lang si Bongbong ang gobyerno, ha? Hindi lang. Kasi sabi nila nakaraan, hindi daw siya yung executive, eh. Bobo talagang putang ina nitong mga to. Release ng Presidential Communications Office. Pero binago yan itong nakaraang linggo nang magsalita ang Department of Justice na hindi na aresto si Ko. Tinan ninyo, kayo-kayo na lang. Papa, hindi kayo nagko-communicate. Ito yung sinasabi ni Inday Sara na si Bongbong Marcos, hindi talaga yan nakikipag-usap sa mga sekretaris niya, ahensya ng gobyerno. Tangay talaga yan. Oo, wala yan mga cabinet meeting na may mga direksyon. Wala. Kita mo to, kasimple-simple lang naman eh. Before mo i-announce, di ba? Before mo i-announce, you call your Justice Department. Justice Department, I received an intel that Zaldico was arrested in Czech Republic. Can you confirm? Ganun muna sana. Can you confirm? Oh, edi at least itong taga DOJ sasabihin sa iyo, sir, there's no confirmation that he's arrested or that he's in custody. Oh, so ganun ba? O sige, let's monitor the situation, monitor the issue. Bago ka maglabas ng statement na nahuli. Ang ina niyan, ganyan. Yan yung sinasabi natin, mga bossing, na napakadelikado kapag wala sa matinong utak yung presidente. Kung yung kanyang wala sa katinuan sa pag-iisip, inakuha niya sa sobra-sobrang pagsuyop, sobra-sobrang pag-hit-hit. O kaya kailangan ipa-drug test talaga yan. Yung drug test na nakikita, hindi pwede yung drug test na bigla na lang may resulta na. Kailangan, monitored yan. Kailangan naka-live stream yan. Pati yung pagtitest, kailangan naka-live stream yan. Oh, ito yun. Kasimple-simple lang na desisyon, nagkakamali pa siya. What more kung ang pagdidesisyonan mo, kahirapan. Pagdidesisyonan mo, trabaho. Pagdidesisyonan mo, edukasyon, peace and order, drug situation. Tapos, West Philippine Sea. Gusto nyo pang magdesisyon sa West Philippine Sea? Ito lang, di nyo madesisyonan ng tama. Ang bububo nyo pare-pareho.
Sabi ko nga sa inyo, putang ina, kung i-rate kayo, kung ano kayo, tawag dito, basta i-gauge yung educational attainment ng gobyerno na to, kung ibang babase lang tayo doon. Grade, kinder. Kinder, di kayo papasa sa grade 1. Buwanag ng palasyo. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, Bobo nga kasi tayo. Bobo kasi kayo. Why did you use arrested? Why did you use nahuli? Well, in fact, hindi naman pala. Unang-una sa lahat, yes, naniniwala kami na aarestuhin ka lang if you have an arrest warrant. If you have pending warrants of arrest. If you committed a crime, ongoing crime na nahuli ka na pinapatay mo yung tao, yun. Pwede kang arestuhin dun. Oo. At saka ang nag-aaresto, pulis lang. Bakit nyo kasi ginamit yun kung di ba kayo mga bobo? O di ba pwede nyo naman pwede nyo namang gamitin kasi yung salitang Zaldico nahuli sa immigration dahil walang dokumento. O, ganun. Naintindihan na namin kagad yun. Pero yung sinabi mong na-aresto, iisipin talaga namin na may pinosas siya. Meron ba na-aresto hindi pinosas? Kayo gumamit nun hindi naman ang taong bayan Kayo nag-press con, putangin na ninyo. Kayo ang nagsalita, si Bongbong nagsalita. Wala naman ganitong usapan kung hindi nagsimula si Bongbong Sinisisi nyo na naman yung pagkakaintindi ng tao. so igagalang po natin yung nais nila. Wala pang malinaw na impormasyon kung nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. Pero ang sigurado, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, What we are Sos, putay na nagsalita na naman tong bakla na to. Walang yung nagsalita na naman to, walang alam. Ang kaya mo lang SK. Hanggang doon ka na lang. sure of is that this world is getting smaller. World is getting smaller. Ano yan? Disneyland. It's a small world after all. Tangina ninyo, ang dami nyong alam. Ang dami nyong mga palusot, ang dami nyong ang dami nyong hanas. Ikaw din nagsasabi, pupunta ako dun, arestuhin ko. Pupunta ako dun, ako mismo nga aresto. Tangina nyo, yabang-yabang ninyo, panay ka lang naman pa-interview. Puro ka lang naman papogi, kala mo naman presidentiable kang ulul ka, di mo nga napaganda yung Cavite. Yan to. John Vic, may regalo ko sa'yo. Wait, eto, kukunin ko sa sa bulsa ko. Oh, pack you. Inan to. Immediately. And sooner or later, we're really gonna get it. Sooner or later, we're really gonna get him. Ulul, kung gusto nyo mahuli yan, mahuhuli nyo yan. O lahat, walang imposible sa inyo basta paggawa ng kasamaan. Gamitin nyo na kasing kapangyarihan nyo sa paggawa ng kasamaan. Doon naman kayo magaling. Huwag na yung dumaan sa tamang proseso. Wala kayong alam sa proseso. Kung gusto nyo talagang mahuli yan, putyang ina ninyo, gumawa kayo ng illegal katulad ng ginawa nyo kay Pangulo. nagbabalita mula O mga walang hiya kayo. O panoorin natin mga bossing yung eksaktong yung press conference na yan ni Claire Castro. O eto. At ang Pilipinas. So igagalang po na, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Maingat ang Pangulo? Anong naging maingat doon? Ibobo nga Tanga nga nagkakagulo-gulo nga ngayon Gumastos pa tayo dahil sa katangahan ni Bongbong. Ano sasabihin mo maingat magbigay ng anunsyo? Tangina niya, wala nga ina-anunsyo yan Yung anunsyo niya, puro palpak. Tangin ng tao na yan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Gago, kayo nga gumamit. Putangin na ninyo Kayo nga gumamit, nasa website nyo Yung website nyo, website ni Pangulo yan. Di naman yung website ng congressman Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Ayun na nga sa atin. Kanino ba kayo nagbabalita? Kanino ba nagsalita si Bongbong? Nagsalita ba si Bongbong sa Czech Republic? Di naman, sa mga Pilipino. Sino ina-address niya? Pilipino So kung ina-address mo yung Pilipino, dapat gumamit ka ng salita na maiintindihan ng mga Pilipino. Pag ginamit mo yung salitang nahuli, ano ibig sabihin nun? Tapos sasabihin niya, kasi sa ating mga Pilipino, ganito ibig sabihin ng nahuli. Alam namin gago, hindi naman Latin yan. Yun na ang pagkakaintindi namin So ibig sabihin, mali yung pagkakaintindi namin, kayo tama? Di wow. Kayo na. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at that time. Nakuha yung kustodiya. Ang ina nyo, hirap na hirap kayo mag-articulate, no? Hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Walang iko-correct si Pangulo, magaling siya. Ganyan, sabi ko nga sa inyo, ganyan yung mga adik.
Ganyan yung mga adik, hindi mo pwede i-correct yan. Pag sinabi mong, adik ka na. Hindi ako adik. Sabog ka, hindi ako sabog. Paano hindi ka sabog kung ano-ano nakikita mo? Totoo yung nakikita ko. Narinig ko talaga. Ganyan yan. Hindi mo yan mapapasunod. Ano yan? In denial yan. Ganyan yung mga adik, mga bossing. You need help, di ba? Sasabihin nga nila, I think you need help. No, I don't need help. I can stop using drugs. Kaya ko yan. O, hindi matutulog yung isang araw. Pag gising yan, gagamit na naman yan. Ganun yan. Hindi nila tatanggapin yung pagkakamali nila. Hindi nila tatanggapin yung mga kapangitan sa kanila. O, kasi nga, may tama sa utak eh. Bogsa eh. The government, kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito, dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. O, kaya nga, kayo gumamit nung arrested. Kayo gumamit nung arrested. Sinabi ni Bongbong nahuli and even kayo, ang pagkakaintindi nyo, arrested. Kaya ngayon nilagay ni Dave Gomez, bobo din yan eh. O, yung bumbunan kasi niya manipis. Hindi nag-develop yung bumbunan niya ni Dave Gomez, hindi sumara. Pag yan nagugutom, malalim bumbunan yan. Baka nahamugan. O, tinan mo, sinabi ni Bongbong sa press con nahuli, anong nilagay ninyo sa inyong website? Arrested. Kasi yun din ang pagkakaintindi nyo. So, don't make it sound like hindi namin naintindihan. Kayo naintindihan nyo. Kayo din, mali yung pagkakaintindi nyo. O, tangina ninyo, hindi kayo mananalo sa amin. Hindi kayo ubra sa amin sa argumento. Marami pa kayong kakainin bigas. Hindi pa kami mga abogado niyan, Claire Castro, hindi ka na manalo sa amin. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtapos